Hello po mga ka-DIY, isang pinagpalang araw, gabi sa inyong lahat mga ka-DIY, saan man kayo naroroon. Welcome back sa aking YouTube channel. Ngayong araw ay gagawin ko na po yung part 2 ng ating service entrance installation. Ito po piniprepare ko po yung mga tools na kailangan ko. Screwdriver, flat, at saka skinning knife, at saka itong screwdriver, itong pliers pala. Nako, paulit-ulit na tayo. Ayan, nalagay ko na po sa holster lahat ng kailangan kong tools. Ayan. Okay, naka-full battle gear. Naka-full battle gear ba? Naka-battle gear na pala. Ayan. Itong cordless drill ang gagamitin ko mga ka-DIY kasi po, hand carry po ito. Nasa taas tayo. Comfortable ako pag ganito. Hindi naman ito madali masyado magbutas pero gagamitan ko ito ng dalawang bit. Yung una, yung maliit at saka yung pangalawa, yung size niya ay para sa sa tox, para kapapasok yung tox. Tara na. O, gagawin ko dito. Tingnan nyo. Dito. Ayan. Ito na po yung service entrance natin. O, ito. Ayan. Ito po yung service entrance natin. Doon ko po i-install sa taas. Ayan. Ito, dadalhin ko na lahat para hindi na ako bababa kasi wala akong assistant dito. Yung assistant ko, yung nagbibideo, anak ko. Ayan. Mahirap na mag-utos. Ayan. At saka mahirap na pag sa akyat baba tayo. Kaya dadalhin ko na lahat ito. Lagay ko muna dito. Ayan. Para hindi na ako mahirapan. Ayan. Okay. Ngayon ay ipasok ko dito sa butas yung load side niya papunta sa breaker natin. Ayan. Para masukat ko kung saan ba yung bubutasan natin na lagyan natin ng screw. Ayan. Ganyan lang. I-align lang. I-center lang natin. Ayan, dito mamarkingan ko na po yung aking bubutasan. Ayan mga ka-DIY. Yan yung bubutasan ko pala. Para para lalagyan natin ng tox at saka screw. Ayan. Ayan, matapos nating mamarkingan ay tanggalin muna natin tong service entrance natin para hindi tayo mahirapan sa pagbubutas. Ayan, hindi naman ako nagmamadali mga ka-DIY. Step by step po itong gagawin natin. Ayan, ito na, bubutasan ko na po yung pangunang bit, yung maliit. Ayan. Ayan mga ka-DIY, kung makikita nyo, itong black wire na ito, dito, ayan. Yan po ay nakaabang na talaga. Bago gawin itong extension ay naplano ko na talaga yan na dyan siya ilagay, dyan siya lalabas. Kasi doon ko ilagay yung metruhan namin. Yung wire na yan, yun yung papuntang breaker, papuntang main breaker. Ito po siya ang i-connect doon sa load side ng meter. Ayan, yung wire na yan. Maganda talaga mga ka-DIY kapag nakaplano. Kasi po sa huli, hindi na kayo mahihirapan. At saka, hindi siya pangit tingnan. Walang, walang nakalabas masyado ng mga wire. Naka-embed po siya. Ayan po. Yan. Isang friendly tip lang po yan mga ka-DIY. Sa mga nagbabalak na magpagawa ng bahay, kailangan yung mag-hire talaga ng isang butihing electrician. Kasi po yung electricity mga ka-DIY ay napaka-importante po yan. Kailangan tama yung connection niya. Kailangan yung wire niya ay walang sugat. Baka magkaroon ng grounded. Nako, pagka mangyari yun mga ka-DIY, pinaka-worst na mangyari dyan ay masunog yung bahay. Ilan yung naipundar nyo. Millions yung bahay nyo. Tapos titipirin nyo sa electricity. Yung electrician na ma-hire nyo ay baka yung pagkakabit ay okay na yung mga hindi pwede sa akin yung okay na yun kasi kailangan talaga yung standard mga ka-DIY. Kailangan nyo talaga yung ng electrician na magaling talaga. Huwag kayong manghinayang sa bayad nyo sa kanya basta masigurado lang yung kaligtasan ng inyong pamilya at sa kanyang inyong naipundar. Ganun lang mga ka-DIY. Kaya ko po yun nasabi mga ka-DIY kasi po marami na po akong na-encounter na yung mga bahay nila ay nasa subdivision po. Yung gumagawa doon, yung mga contractor po, meron silang mga electrician. Ayan.
yung mga load side ng kanilang home run, yung galing metro papuntang breaker ay naka-underground po. At ayun, sa kasamaang palad ay pinilit yata yung wire na hinila. Ayun, nagkaroon ng nagkaroon ng sugat. Kaya pag umuulan, nababasa. Ayan, nag-ground yung bahay. Ayan. Yun yung nangyari. Kaya ko nasabi yun sa inyo mga ka-DIY. Kapag may balak kayong magpagawa ng bahay talaga ay kailangan nyo talaga ng isang magaling na electrician talaga yung nyo. Mas maganda yung mga kilala nyo, yung nyo, i-hire nyo kasi mga nyo sila anytime. Pag nagka-problema, alam nila yung yung mga wire kung saan dumaan, alam nila yung mga ginagawa nila. Kaya yun lang ay payo lang po sa inyo mga ka-DIY. Hindi naman sa nagmamagaling ako, pero mga ka-DIY, nako, totoo lahat ng mga sinasabi ko. Marami na kaming na-encounter ng mga ganyan. Ayan mga ka-DIY, sa kadadaldal ko, ayan, na-fix ko na pala itong meter socket natin na ito. Ngayon ay ikukunik ko na po itong load side niya. Ayan mga ka-DIY, binalatan ko po. Sa pagbabalat po mga ka-DIY ay wag lang masyadong habaan. Yung babalatan natin yung kailangan lang talaga natin para hindi naman pangit tingnan. Mas talaga mga ka-DIY, maganda tingnan yung saktuhan lang ng pagkagawa. Ayan. Masama yung sobra, pangit tingnan mga ka-DIY, kaya mas mabuti yung lang, insakto lang. Ayan, insakto lang, nakapuntos tayo mga ka-DIY. Ito mga ka-DIY, tinitwist ko po yung dulo ng wire para po siguradong mahigpit po talaga. Pag hinigpitan natin, hindi yung strand niya, hindi nag-spread out. Ayan, hindi nag-spread out yung strand. Kaya ako ginaganyan, tinitwist ko po. Ayan, mahigpit na mahigpit po yan. At higpitan natin yung screw sa ating meter socket ay hindi talaga mag-spread yung copper na yan. Ayan. At sigurado talagang mahigpit na mahigpit yan para iwas sa loss connection po. Kasi po pag nagkaroon ng loss connection ay magmi-melted po yung wire. Mag-melted yung wire, lalaki or tataas yung bill, electricity bill. Ayan. Kaya dito, sinisigurado ko talagang mahigpit na mahigpit itong mga terminal niya. Ayan po mga ka-DIY. Napansin nyo mga ka-DIY, iba po talaga pag may holster tayo. Ayan. Pagkatapos mong gamitin, ilagay mo sa holster. Pag kailangan mo naman, bubunutin mo lang sa holster. Hindi yung ipatong mo kung saan saan. Pag gagamitin mo, hanap ka ng hanap. Ayan. Kaya maganda talaga pag may holster mga ka-DIY. Ayan po. Ayan, tapos ko na pong ikabit yung load side natin mga ka-DIY. Kaya dito sa taas, maglagay ako ng clip. Lagyan ko po ng clip itong ating pipe, itong GI pipe na to. Ayan. Para sa kanyang dagdag tibay. Yung ginawa kong clip dito mga ka-DIY, hindi na ako bumili ng ng plastic na PVC na clip na yon, yung may concrete. Nagawa na lang po ako ng DIY, yung GI plate, yung sobra naming yero, yon ang ginawa kong clip dito. Lumalaban po kasi yon sa sa kalawang mga ka-DIY. Hindi po basta-basta kinakalawang yon kasi po coated po siya eh. Ayan. Ayan, ngayon guys, yung line side naman yung ikakabit ko. Kasi po kanina tinanggal ko yan kasi nahihirapan akong mag-screw eh. Tatamaan kasi siya ng ating screwdriver. Kaya tinanggal ko muna. Ngayon, ibalik ko na. Ayan, ito po yung nilagyan natin ng tagging. Yung line side ay kailangan talagang makaposisyon siya doon sa line side. Yung tamang posisyon, kumbaga. Kasi po, hindi po pwede yung baliktaran. Yung line side ay nasa neutral at ang neutral ay nasa line side. Yun yung sinasabi ko. Hindi po pwede yon. Kasi po, ang kalabasan niyan mga ka-DIY, illegal connection po yan. At kailangan talaga na marunong yung electrician nyo. Ayan. Kami, alam namin yun kasi electrician kami. Ano ka ba? Okay. Ayan mga ka-DIY. So, kahit sabihin nyo na gawa ng electrician yan, kayo pa rin ang may pananagutan kasi kayo yung may-ari. Kayo pa rin ang sisingilin ng co-op provider nyo. Kaya
napakahalaga talaga na tama yung pagkalagay nito. Lalo na at hindi ito color coding yung ginawa ko kasi alam ko naman mga ka-DIY. O paulit-ulit na tayo ano. Ayan. Ayan mga ka-DIY. Sa susunod kong video ay ituturo ko po sa inyo yung location ng line side at saka load side sa meter socket. Ayan. At least may idea rin kayo. Ano po. Sa susunod na lang po na video ituturo ko mga ka-DIY. Pag-usapan natin yung meter socket kung ano bang maganda. Ayan. So ngayon mga ka-DIY, so ngayon ayan, dito na ako sa taas. Ayan mga ka-DIY, ikakabit ko na po itong line side, yung galing poste papunta dito sa ating service entrance. Ito po mga ka-DIY. Ayan, pinutol ko po yung hotline at saka neutral kasi sobra po. At syempre, para iwas sa electrocuted tayo, lagyan natin ng electrical tape itong hotline. Okay, ito po mga ka-DIY. Ayan, kailangan po talagang safety first po tayo. Ay, nako, nahiya ako sa sarili ko mga ka-DIY. Oh, tingnan mo naman. Walang hard hat. Kulang po talaga mga ka-DIY. Pero alam ko naman yung ginagawa ko. Kaya, wag tularan, wag niyong gayahin. Ayan. Dito mga ka-DIY, yung iniiwasan ko talaga dito, yung body contact ko po sa, sa hotline. Kasi kahit na may hard hat ka dyan, at ano ka dyan, naka PPE ka dyan, kapag ma-touch mo yung hotline, makukuryente ka talaga. Kaya yun yung iniiwasan ko dyan, mga ka-DIY. Kasi kahit gaano tayo kabihasa sa mga gawain na yan, ay kailangan nating mapagmatsyag pa rin talaga. Kasi hindi iyon hindi iyon tubig Kapag na-touch mo, mababasa ka lang. Ayan, siguradong makuryente ka diyan. Nasa taas tayo, baka malaglag ganyan. Ayan. Hindi ka na injured sa kuryente, na injured ka naman kasi nalaglag ka. Ayan. 'Yun lang mga ka-DIY. So itong ginagawa ko, ayan lang. 'Yun lang yung iniiwasan ko yung hotline talaga. Kahit na naka-gloves ako, iniiwasan ko talagang hindi magka-contact sa akin 'yan. Ganoon mga ka-DIY. At para iwas loss connection po dito mga ka-DIY sa ating service entrance, gagamitan ko po ito ng connector. Kasi po ito po ay copper at saka aluminum. Pag i-splice natin ito, magkaroon po ito ng corrosion. Kapag mabigat yung load na dinadala niya, umiinit po yun. Yun yung ano po, simulan ng spark. At saka mag-melted din po yung wire. Kaya kailangan talagang meron itong connector. Ayan. Ito po yung nilagay ko. Kung makikita nyo yan. Yan. At saka natin mamaya yan. I-crimp natin yan. Ipakita ko sa inyo paano gawin. Ayan. Napakahalaga po yan mga ka-DIY na merong connector. Para po talaga yan sa copper at aluminum joint. Para hindi po siya magkaroon ng corroded. Kung makikita nyo sa mga terminal ng battery sa sasakyan, ayan, ganun yung mangyayari sa kanya. Kasi po hindi po compatible yung dalawang materials na yan. Yung copper at saka aluminum parang pusa at saka aso. Parang nag-aaway sila. Ayan, nag-aaway yan, dalawang yan. Hindi sila magtagal. Walang forever sa kanila. Ayan. Ay nako. Ayan, ito na po. Piniprepare ko na po. Ito. May power ito mga ka-DIY. Ayan. Kaya ingat na ingat po ako dyan mga ka-DIY. Ayan. Yan po yung line side. Ayan po. 220 volts po yan. Ayan. O ngayon, i-compress ko na po ito. Ayan. At sinigurado ko po muna yung neutral na hindi talaga tatama po sa akin katawan at saka doon sa ating tools na pang crimp. Kasi pag tatama dyan, ayan, may power po yung inipit ko. Siguradong magkaroon ng spark po yan. Ayan po mga ka-DIY. Ganyan lang po ang pag-compress. Ayan. Siguradong mahigpit po yan. Ayan.
Ayan mga ka-DIY. Kung makikita nyo po mga ka-DIY, ito pong spool insulator na ito. Ayan. Inabang ko na po yan. At saka yung bracket niya. Ayan. 'Di ba? Maganda talaga tingnan mga ka-DIY. At saka organized po siya talaga kapag nakakaplano po talaga. Ayan. At saka ito mga ka-DIY, ito po yung YHD connector po ito. Kung nakita niyo yung itim, yun po yung parang grasa. Yun po yung lubricant niya para tumagal na hindi siya mag-dry. Kasi po pag nag-dry yan, ano po, hindi na po maganda yung resistant niya. Kaya meron siyang ganun. Meron siyang parang grasa. Ayan. Siya po yung nag-ano dyan, naglulubricant. Ayan po. Ayan. I-crimp ko lang. Kaya siguradong mahigpit yan. At saka, ano talaga yan. Lalaban talaga yan sa mga mabibigat na load. Ayan. Kapag marami kayong ano dyan mga ka-DIY, aircon, at saka yung electric range, yun mga matatakaw yan sa kuryente. Water heater at saka yung electric microwave, ayun, mga matatakaw talaga yan sa kuryente mga ka-DIY. At hindi natin maiiwasan mga ka-DIY na sabay-sabay magbukas yan. Big load yan. Yung mga weak joint ng ating electrical ay doon po magkakaroon ng melting point. At saka, yun po ang cause ng sunog. Kadalasan nating maririnig ang cause ng sunog ay electrical fault. Kaya iwasan natin yan mga ka-DIY. At hanggang dito na lang magpapaalam na po mga ka-DIY ang inyong DIY Daddies. Hanggang sa susunod, kita-kita po tayo. Maraming salamat po mga ka-DIY. God bless po sa ating lahat mga ka-DIY.